Ako po si Leo at matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hanggang ngayon kahit noong 1981 pa nangyari ay dinadala ko pa rin sa isip ko. Nangyari ito sa liblib na bahagi ng Quezon Province sa may dulo ng isang barangay na ang tawag ng mga matatanda ay Sitio Malatpukaw. Walang kuryente noon. Ilaw lang para lang at kung minsan pag sobrang lakas ng hangin mula sa dagat, namamatay pa nga ang apoy. Noong mga panahong iyon, madalas kaming tumambay sa tabing dagat tuwing hapon. Sila Eugene at Carlo, magkababata at parehong sanay lumangoy. Si Andrea naman taga-bayan pero madalas nakikitira sa tiyahin niya sa sitio. At si Sally, pinsan ko, medyo tahimik pero matalas ang pakiramdam, lalo na pagkakaiba sa paligid. Hindi namin alam na may isang nilalang pala doon sa ilalim ng dagat. Isang nilalang na hindi kagaya ng mga naririnig lang sa kwento ng matatanda. Isang nilalang na tunay, isang sirena na ang mga kaliskis ay kumikislap na parang ginto. At yun ang nagbago ng buhay namin. Hapon noon, bandang alas 5. Medyo makulimlim pero hindi pa umuulan. Nakaupo kami sa malaking bato sa tabing dagat. Tanaw ang papalubog na araw. Tahimik lang ang paligid maliban sa hampas ng alon. Sabi ni Eugene, "Leo, tignan mo yung ibabaw ng tubig. Parang may kumikislap." Sumilip ako. Tama siya. May parang sinag ng ilaw na lumulutang-lutang sa ilalim ng alon. Hindi malakas ang kislap. Parang maliit lang. Hindi ko pinansin noong una. Si Andrea naman ang sumunod na nagsalita. Sabi ni Andrea, "Uy, baka isda yan. Yung mga maliliit na may kumikislap na balat." Napailing si Carlo. Sabi ni Carlo, "Hindi isda yan. Masyadong malaki. Yung sinag parang ewan eh. Parang metal." Tahimik lang si Sally, pero napansin ko ang pagkakunot ng noo niya. "Sally, bakit?" Tanong ko. "May naririnig akong parang humuhuni," sabi ni Sally. Nagtawanan kami pero hindi siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa dagat, mata sa isang direksyon na hindi namin makita. Biglang lumakas ang hangin. Mula sa kalmado, naging malamig ang simoy ng hangin at tumitindig ang balahibo ko nang walang dahilan. Nagtinginan kaming apat. Sabay-sabay kaming tumahimik. Pagtingin namin muli sa dagat, may umangat. Hindi ulo, hindi kamay, kundi isang napakahabang hibla ng buhok. Itim makintab at humahampas-hampas sa ibabaw ng tubig. Kahit sanay kami sa kwento ng engkanto, ibang klase yun. Hindi yun normal. "Hoy, nakita niyo ba yun?" Bulong ni Eugene, halos hindi makapagsalita. "Oo nakita namin," sagot ni Andrea, napapakapit sa braso ko. "Leo, umatras na tayo," sabi naman ni Sally na hindi man lang tuminag ang tingin. Hindi pa man kami nakakagalaw, biglang may kumikislap na mas malakas. Parang sinag ng araw na tumatama sa ilang bagay na ginto. At doon namin nakita, sandali lang pero malinaw, isang buntot na may gintong kaliskis. Umangat iyon mula sa tubig, dahan-dahan bago muling lumubog. Para kami napako sa pwesto. Naririnig namin si Sally, mahina pero malinaw. "Hindi yan isda, hindi yan tao. Hindi yan dapat makita," sabi ni Sally. "Baka sirena," bulong ni Andrea, nanginginig ang boses. Napatingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Walang mangingisda, walang bata. Kami lang. At unti-unting dumilim ang langit. Lumapit sa akin si Carlo. Tapik-tapik ang balikat ko. Sabi ni Carlo, "Leo, umuwi na tayo. Hindi maganda to." Pero bago kami makagalaw, may tumawag mula sa dagat. Hindi sigaw, hindi rin iyak. Isang boses na sobrang lambing. Parang awit na malumanay pero nakakatindig balahibo.
Halika. Yun ang narinig namin. Isang boses na parang may humihila sa isip mo. Parang gusto mong sumunod kahit hindi mo maintindihan. Sabi ni Eugene, narinig niyo yun? Pero bago pa namin masagot, may dumampi na malamig sa paa ni Eugene. Parang kamay. Napatalon siya, sumigaw. Puta! Leo! May umawak sa akin! Sabi niya. Nang tignan namin wala kaming nakita, pero basang-basa ang paa niya. Kahit hindi naman umabot ang alon sa kinatatayuan namin. Hindi na kami nag-atubili. Agad kaming tumakbo pabalik sa sityo. Si Andrea halos matumba sa takot. Si Sally naman ay hindi lumingon. Parang alam niyang may sumusunod sa amin. Pagdating namin sa bahay ng tiyahin ni Andrea, nagsindi agad sila ng lampara at sinarado ang mga bintana. Doon kami nagtipon sa sala, hingal na hingal. Sabi ni Eugene, Leo, hindi normal yun. Hindi pwedeng sirena lang yun. Sumagot si Carlo, hindi ako naniniwala sa sirena, pero yung nakita ko parang buntot talaga. Tahimik si Andrea pero nanginginig ang kamay. Tumingin kami kay Sally. Siya lang ang hindi mukhang nagulat. Para bang alam niya na. Sally, may alam ka ba? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi siya agad nagsalita. Para bang pinag-iisipan kung sasabihin niya ba o hindi. At nang magsalita siya, doon pa lang kami mas lalong natakot. Sabi ni Sally, hindi basta sirena yun. Kilala niya yun dito. Sabi ng matatanda, may nilalang dito sa dagat. Hindi basta engkanto. Hindi basta maligno. Isa siyang bantay ng kailaliman. At kapag may nakita siyang tao na malapit sa lugar niya, nagagalit siya. Huminga siya ng malalim. Hinahatak niya. Hindi na nakikita muli. Dagdag niya pa. Tahimik ang buong sala. Wala ni isa ang umimik at doon kami unang nakaramdam ng hindi pagkaraniwang kaba. Ibang klase. Parang hindi lang takot. Parang minamanman kami. Sabi ni Andrea halos pabulong. Leo, babalik pa ba yun? Nagkatinginan kaming lahat at sa labas ng bahay may tumapik. Isang beses, mahina pero malinaw na malinaw. Parang galing sa basang kamay. At doon nagsimula ang gabing hindi namin makakalimutan. Hindi kami kaagad nakagalaw ng marinig ang pagkatok. Kahit ang hinga namin parang sabay-sabay na huminto. Tahimik ang buong sityo at ang tanging naririnig lang namin ay ang pagtapik na parabang may basang kamay na kumakalabit sa kahoy. Napalunok si Eugene. Sabi ni Eugene, huwag niyong buksan. Ano man ang mangyari, hindi tao yan. Napatingin si Carlo sa lampara na kumikislap. Na parabang may hangin na dumadaan sa loob ng bahay kahit lahat ng bintana ay sarado. Leo, teka lang. Baka tao lang ang naghahanap ng tulong. Sabi ni Carlo. Umiling agad si Sally. Matigas ang boses. Hindi tao yun. Huwag niyong buksan. Hindi dapat sumagot. Sabi niya. Nagkatingin ang kaming apat. Si Andrea nakadikit na halos sa dingding. Parang unti-unting nauubusan ng lakas. Sally, sigurado ka? Tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa akin at ang mga mata niya parang lalong lumiit, puno ng takot. Hindi ko alam kung bakit tayo nakita niya. Pero pag sinagot mo ang katok niya, hindi ka niya titigilan. Sabi ni Sally. At parang tugon na sinabi niya, mas malakas ang kasunod na katok. Mabilis, mabigat at parang galit. Nakakapit si Andrea sa braso ko noon. Leo, please, sabihin mong hindi natin bubuksan. Sabi ni Andrea. Bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng pagkuskus sa gilid ng bahay. Para bang may humahagod sa kahoy gamit ang isang bagay na matigas o matalima. Napalapit si Eugene sa dingding pero hindi niya hinawakan. Ano yan? Parang kuko. Sabi ni Eugene. Hindi kuko. Kaliskis yan. Sagot ni Sally. Sabay-sabay kaming napatras. Mula sa labas, may maririnig kaming humuhuni. Hindi tao, hindi hayop. Isang tunog na parang
Dalawang boses. Isang malalim, isang manipis na magkasabay na umaawit. Tapos sumunod ang salita. Nagtakip ng tenga si Andrea. Umiiyak na. Leo, yun ang boses. Yun yung narinig natin sa dagat. Sumigaw si Carlo. Tumigil ka. Huwag ka sumagot. Pero kahit hindi kami sumagot, parang lumalapit palalo ang tunog. Parang nakadikit sa mismong dingding. Halika, Leo, sabi ng tinig. Tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko siya sinagot. Hindi ako gumalaw. Pero malinaw ang pangalan ko ang sinabi niya. Napatingin sa akin si Eugene, namumutla. Leo, paano niya nalaman ang pangalan mo? Hindi ko alam, Eugene. Hindi ko alam. Sagot ko. Maya-maya, bigla na lang kumulog. Hindi naman maulan pero ang hangin parang biglang naging mabigat. Ang lampara sa mesa, kumikislap-kislap, halos mamatay. Si Carlo kahit takot, lumapit sa maliit na siwang ng bintana. Teka, baka may tao talaga. Tignan ko lang. Hinila ko siya. Wag sabi, sabi ko. Pero tinanggal niya ang kamay ko at sumilip pa rin. Ilang segundo lang, isang mabilis na pagsilip tapos bigla siyang napatras. Putik, ano yun? Hinawakan namin siya sabay-sabay. Ano nakita mo? Nanginig ang labi ni Carlo. Hindi agad makapagsalita. May mata. Nakalubog sa dilim pero kumikislap. Hindi mata ng tao. Para siyang itim pero may ginto sa gitna. Napalingon ako kay Sally at ang ekspresyon niya ay parang inaasahan niya na ang sagot na yun. Yan ang bantay ng dagat. Hindi niyo dapat tinitigan. Anong gusto niya? Tanong ni Andrea na halos maiyak-iyak na. Sumagot si Sally, mahina pero diretso. Gusto niya mga nakakakita sa kanya. Ang pangalawang katok, mas malakas na, mas mabilis. Parang may nagmamadali. Leo, baka basagin niya yung pinto, sabi naman ni Eugene. Humigpit ang kapit ni Andrea sa kamay ko. Leo, ayoko na. Ayoko na makita. Ayoko na. Muling nagkuskus ang kung anuman sa dingding. Ngayon mas mabilis, mas nakabibingi. Parang nag-iingkat ng mga kaliskis o mga plate ng metal. Tapos may boses ng babae sa mismong may pinto. At pagkatapos noon may boses ng lalaki, mababa at parang galing sa ilalim ng tubig. Nagsasabing, lumabas ka. Napatras kaming lahat. Si Carlo, sumigaw. Leo, huwag kang lalapit. Pero hindi iyon ang pinaka-kinikilabutan ko. Ang kinilabutan ako ay nang tumingin si Sally sa amin at sinabing, hindi nila nalalaman kung saan tayo, maliban na lang kung may sumagot sa kanila. At tumingin silang lahat sa akin dahil kanina sa sobrang kaba ko, napaubo ako. Isang beses lang pero malinaw. At sa labas ng pinto, tumigil ang lahat ng tunog. Walang katok, walang kuskus, walang awit. Tahimik, tapos dahan-dahan. Isang katok lang, pero ramdam namin lahat na sa akin iyon. Isang beses lang kumatok pero sapat na para mapaluhod si Andrea sa takot. Yumakap siya sa akin, nanginginig. Sabi ni Andrea, Leo, bakit pangalan mo ang tinatawag? Bakit ikaw? Hindi ko siya masagot. Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, ramdam ko na parang may humihila sa dibdib ko. Parang may lakas na dahan-dahang sinusundot ang isip ko. Narinig namin ulit ang boses mula sa labas. Hindi malakas pero sapat para tumindig ang balahibo namin. Ibang-iba na ang tono. Hindi na parang awit, kundi parang nagmamakaawa. Pero ang pinaka-kinikilabutan ako ay yung sunod na sinabi niya. Nasaktan ako. Tulungan mo ko. Sabi niya. Napatingin ako kay Eugene. Leo, wag. Iyon ang ginagamit nila para abutan ka ng awa, para magbukas ka. Hinila niya ako palayo sa pinto. Si Carlo naman,
Humawak sa balikat ko. Kung lalabas ka, wala ka nang babalikan, sabi ni Carlo. Pero si Sally hindi tumitingin sa amin. Nakatitig siya sa ilalim ng pinto, doon sa maliit na siwang na may kaunting ilaw mula sa lampara. Para siyang may nakikita. Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong lalapit. Nandyan siya, nakadikit sa mismong pinto. At parang tugon sa sinabi niya, may dumampi na anino sa siwang sa ilalim ng pinto. Para bang may humaharang sa liwanag. Pero hindi hugis paa ng tao. Mas mahaba, mas kakaiba, at gumagawa ng parang may nanginginig na kaliskis. Biglang lumamig ang paligid. Hindi ito normal na lamig. Hindi lamig ng simoy ng dagat. Ito yung lamig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang lampara sa mesa halos maubos ang apoy. Tumitipa-tipa ang ilaw, para bang nauubusan ng hangin. Leo, hindi ko na kaya. Ayoko na dito, sabi naman ni Andrea. Niyakap ko siya pero kahit ako, hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sa labas, maririnig naming muli ang pagkuskus. Parang umiikot sa paligid ng bahay ang nilalang. Doon namin naramdaman na hindi lang sa pinto siya, kundi sa dingding, sa gilid, sa likod. Halos nararamdaman namin ang bigat ng presensya niya mula sa lahat ng sulok. Carlo, may bintana ba sa likod? Tanong ni Eugene. Meron, pero may tabla yun eh, hindi basta mabubuksan. Pag tinangka niyang buksan yun, ano gagawin natin? Hindi siya sumagot. Tahimik lang lahat. Biglang may huminga sa ilalim ng sahig. Hindi tao. Isang malalim, mahaba, mabigat na hinga. Halos mapasigaw si Andrea, pero natakpan agad ni Sally ang bibig niya. Gusto niyo malaman kung sino ang pinakamadaling hilahin, kaya tahimik lang. Pero kahit hindi ako nagsasalita, parang may humihinga rin sa batok ko. Parang may malamig na singaw na nasa mismong likuran ko. Lumapit si Eugene sa akin na inalalayan ako. Leo, huwag kang tumingin kahit nararamdaman mo. Pero hindi ko kailangang tumingin. Alam kong may nakatayo sa kabilang bahagi ng dingding. Nakadikit, nakikinig at naghihintay. Tapos biglang nagtanong ang boses na tila halos kasabay ng hangin. Leo, bakit ka tumatakbo? Sabi niya. Walang nagbukas ng pinto pero bigla itong gumulong. Parang may humawak sa doorknob, pero sa labas ay unti-unting iniikot ito. Kumalansing ang bakal, umiikot ang doorknob. Isang iglap lang pero rinig naming lahat. Hawakan yung pinto! Hawakan nyo! Sigaw ni Carlo. Sabay-sabay kaming humarang. Ako, si Eugene at si Carlo ang pumigil. Si Andrea at Sally nakayakap sa lampara na parang may inaantay na mangyaring mas masama pa. Malakas ang pagtulak mula sa labas. Para bang may dambuhalang nilalang ang pilit na nagpapasok. Gumagalaw ang pinto, umuuga. Nagalaw ang frame. Leo, Carlo, sabayan niyo ko, sabi ni Eugene. Sabay naming hinila pabalik, pero habang hinahawakan ko ang doorknob, bigla itong naging malamig. Hindi malamig na parang metal, lamig na parang yelo pero buhay. At mula mismo sa doorknob, may narinig akong boses. Halos mabitawan ko ang hawak ko, pero alam ko nga pag binitawan ko yun, bubukas ang pinto. Biglang tumigil ang pagtulak mula sa labas. Tahimik, walang boses, walang galaw, walang humahampas. Tahimik na parang walang nangyari. Nagtanong si Carlo. Tapos na ba? Umalis na ba siya? Pero hindi sumagot si Sally. Nakatayo siya, matigas, nakatitig sa pinto. Hindi siya umaalis. Napatingin kaming lahat sa kanya. Masaya siya. Masaya? Bakit? Talong ko. Dahan-dahang lumingon si Sally sa akin saka nagsalita. Kasi ikaw ay kanya nang nahanap. At bago pa kami makagalaw, may tumama sa bubong. Isang malakas na kalabog. Hindi isang beses kundi sunod-sunod. Parang may gumagapang na napakabigat na nilalang sa ibabaw ng bahay. At doon nag-umpisa ang totoong bangungot namin.
Umuga ang buong bubong na parang may napakalaking bagay na gumagapang sa taas. Lahat kami napatingala pero wala kaming makita. Ang tanging maririnig lang ay tunog ng mga kaliskis na kumikiskis sa yero. Para bang may mahabang buntot na hinihila sa ibabaw ng bubong. Sumigaw si Andrea, "Leo, bumubuka yung yero!" At totoo nga, unti-unti nang may maliit na bahagi ng bubong ang unti-unting umiingat. Hindi dahil sa hangin kundi dahil may pumupwersa mula sa labas. Kita namin ang manipis na singaw ng malamig na hangin na pumasok mula sa maliit na siwang. "Kailangan may gawin tayo," sabi ni Leo. Hinila ko si Andrea palayo sa ilalim ng bubong kung saan mabilis lumaki ang siwang. Si Eugene lumapit sa gilid para alamin kung may masisira pa. Pero si Sally hindi gumalaw. Nakatayo lang siya sa gitna ng sala, nakatingala, para bang may kausap sa isip niya. Nilapitan siya ni Eugene. "Sally, uy, ano bang ginagawa mo?" Dahan-dahan siyang lumingon, pero iba ang tingin niya. Parang wala siya sa kanyang sarili, parang malayo. "Hindi siya galit, pero nagmamadali siya." "Nagmamadali? Saan?" tanong ko. Sumagot siya, diretsong tumingin sa akin. "Sa'yo, Leo." Isang malakas na kalabog ang sumunod. Tumalsik ang isang buong piraso ng yero at bumagsak sa may likod ng bahay. Kasunod nun, biglang pumasok ang malamig na hangin. Halos pinatay ang apoy ng lampara. Sumigaw si Andrea, "Leo, may kamay!" Pagtingala namin, totoo nga. May humihimas sa gilid ng butas. Hindi kamay ng tao. Mas mahaba ang daliri at parang may manipis na laman sa pagitan nito. Ang balat madulas at kumikislap sa dilim. Hindi kulay laman ng tao kundi parang kulay perlas na may halong ginto. Umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang boses. "Leo, lumabas ka!" sabi nito. Ibang-iba ang tunog ngayon. Mas malalim, mas gutom, mas desperado. Hindi na awit kundi utos. Hinila ako ni Eugene. "Leo, pumunta ka rito. Huwag kang titingin." Pero habang nakapikit ako, mas malinaw ko pang naririnig ang boses. Parang nasa mismong likod ko. Kumilos ang nilalang. Dinama namin sa tunog kung papaano ito gumapang. Mabigat, parang may mahabang buntot na humahampas sa bubong. Parang sinusukat niya kung saan pwedeng pasukin. "Leo, lumipat tayo sa kabilang kwarto, bilis!" sabi ni Carlo. Iniabot niya ang kamay niya sa akin pero hindi ko inabot. Parang may humawak sa mga binti ko. Hindi pisikal kundi parang may biglang humihila sa loob ng katawan ko. Lumapit si Andrea umiiyak. "Leo, please, lumayo ka sa gitna." Pero hindi ko magawa. Hindi ako makakilos. Si Sally biglang lumapit sa akin. Hawak ako sa dalawang balikat. "Kukunin ka niya. Hindi ka lalayo. Leo, pakinggan mo ko. Hindi ka dapat lumingon kahit anong marinig mo," sabi ni Sally. Pero nang sabihin niya yun, mula sa labas ng butas sa may bubong, may mukha na dahan-dahang sumilip. Hindi buong mukha. Ang unang lumitaw ay mata, makintab, parang tubig na may sikat ng araw. May ginto sa gitna at napakalaki. Mas malaki sa mata ng tao. Sumunod ang kalahati ng pisngi, makinis pero parang balat ng isda. At mula sa bibig nito, lumabas ang isa na namang salita. "Leo," sabi nito. Ang higop ng hangin, biglang may humigop ng hangin mula sa butas sa bubong. Parang may malaking bibig na sumisipsip. Lahat ng papel, basahan at abo ng lampara ay humihigop pataas kasama ako. "Leo!" sigaw ni Eugene. Hinila ang braso ko, pero mas malakas ang hatak mula sa itaas. Para kong hinihila ng hangin mismo. Ang mga paa ko halos umangat na sa sahig. Sumigaw si Andrea umiiyak. "Huwag niyo siyang bibitawan! Huwag niyo siyang ibigay!" Sabay-sabay akong hinawakan ni Carlo at Eugene, pero ramdam nila ang lakas ng paghila sa akin. Ang sahig sa ilalim ng paa ko, halos hindi ko na maramdaman. Mula sa bubong mas malakas ang boses. "Sa akin ka na!"
Pero bago pa tuluyang maangat ang katawan ko, kinuha ni Sally ang lampara at itinapat sa butas. "Leo, takpan niyo ang mata niyo!" sigaw niya. Pag-angat ng apoy ng lampara, tumama ang ilaw diretso sa nilalang. Isang malakas na ungol ang narinig namin. Maya-maya nagliyab ang buong paligid ng bubong para bang nasaktan siya at saka siya umatras. Mabilis, halos hindi namin maramdaman ang pag-alis. Pagkaatras niya, biglang tumigil ang paghigop ng hangin. Bumagsak ako sa sahig, hingal na hingal, parang muntik maubos ang buhay ko. Si Carlo at Eugene agad akong inalalayan. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit at si Sally nakatayo sa gitna, hawak pa rin ng lampara. At ang sabi niya, "Babalik siya at mas malakas." Pagkatapos humupa ang ingay, nakaupo kaming apat sa may sahig, hingal at nanginginig. Si Sally pa rin ang nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang lampara, nakatingin sa bubong. Hindi siya nagsalita, pero ramdam namin na hindi pa tapos ang gabing yon. Tahimik lang si Andrea nakadikit sa balikat ko. Si Carlo at Eugene naman parehong nakatingin sa may bubong, parang nagmamasid kung may susunod pang gagalaw. Bigla napansin namin na may maliit na kaliskis sa sahig, malagkit at kumikislap para silang ginto. "Leo, ano to? Parang galing sa buntot niya, ganon?" sabi ni Eugene. Umiling ako. "Oo, tama ka. Parang may naputol na bahagi o baka sinubukan niyang hawakan tayo." Si Sally hindi lumingon. Sabi niya, "Dapat niyo nang tandaan, pag may naiwan na kaliskis, nagmamasid siya. Sinusubaybayan ka niya." Habang pinagmamasdan namin, biglang may isang gumalaw, kumikislap, para bang naglalakad sa may sahig. Sumigaw si Andrea, "Leo, tumakas na tayo, lumayo tayo." Si Carlo ay sumunod agad. "Huwag lang titignan. Huwag niyo na siyang titignan." Hawak namin ang mga kamay ni Andrea at naglakad papunta sa likod ng bahay. Ngunit kahit lumayo kami, ramdam namin na may humihinga sa likod namin. Mula sa labas, may narinig kaming tunog ng tubig. Parang may humihima sa baybayin, halos kasabay ng hangin. Hindi lang siya sa bubong, lumapit siya sa bahay. Tumakbo kami papunta sa likod, doon sa maliit na kubo ni Andrea. Si Sally hindi sumama, nakatingin lang sa kubo. Sa may tabing dagat, parang may nakikita. Sabi ni Sally, "Huwag kayo lalayo sa liwanag. Yan lang pwede niyong gawin para manatiling ligtas." Naglakad kami papunta sa tabi ng kubo. Tumigil sa isang maliit na bangina. Kita namin ang dagat sa dilim. Biglang may kumislap sa tubig. Mas malaki kaysa sa nakita namin kanina. Para bang may malaking katawan na umiikot sa ilalim ng tubig. Si Andrea halos mapaiyak. "Leo, andito na siya." Si Carlo ay napalingon sa akin. "Ano gagawin natin?" Si Sally nakatitig sa tubig. Mula sa tubig may umangat na maliit na bahagi ng katawan. Hindi ulo, hindi buntot lang. Isang braso na may kaliskis, kumikislap sa dilim. Sabi ni Eugene, halina kayo, lumayo tayo." Tumalikod kami pero parang may humihila sa akin. Dahan-dahan, ang kamay ko parang tintulak ng lamig. Si Sally ay lumapit, hinawakan ang braso ko. "Leo, huwag kang lumingon. Huwag kang lalapit. Kung titignan mo, wala ka na magagawa." Biglang sumabay ang tunog ng tubig sa bawat paghinga namin. Para bang ang dagat mismo ang humihinga. "Leo, pakiramdam ko, sinusubaybayan talaga tayo." Tumingin siya sa akin, nanginginig ang labi. "Oo, ramdam ko. Ramdam ko ang bawat galaw niya." Si Carlo ay nakatingin sa tubig at saka sumigaw, "Leo, tumakbo tayo. Hindi na natin kayang labanan siya." Pero si Sally ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya, parang may kausap sa ilalim ng tubig. Hindi siya galit pero naghihintay. At kung hindi ka lalapit sa tamang paraan, papasok siya sa buhay mo. Sabi niya. Mula sa tubig, may isang kaliskis na lumutang pataas. Kumikislap sa ilaw ng buwan. Parang tinituro nito ang posisyon namin. Sumigaw si Andrea, "Huwag kayong tatango. Huwag niyong tingnan." Ngunit ramdam namin na may humihila sa isip ko. Hindi sa katawan. Para akong inaagaw ng isang nilalang.
Si Sally naman dahan-dahang lumapit sa akin. Leo, kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Huwag kang lalapit sa tubig at huwag kang lalayo sa liwanag. Maya-maya dahan-dahang umangat ang ulo mula sa tubig. Ang mga mata niya malaki. Kumikislap ang gintong kaliskis. Ang buntot kumikislap sa ibabaw ng tubig. Humahampas sa alon. Halos abutin ang gilid ng bangina. Leo, sabi niya. Narinig ko ang pangalan ko muli, malakas at malinaw. Si Andrea halos maluha. Leo, huwag kang lilingon. Si Carlo humigpit sa aking braso. Leo, huwag kang titingin ha. Si Sally dahan-dahang tinaas ang lampara, tinutok sa mata ng nilalang. Si Sally ang tumutok ng lampara sa mata ng nilalang. Ang liwanag ay tumama sa gintong kaliskis, sa buhok at buntot. Parang nasaktan siya, sumigaw ang tunog. Isang ungol mula sa ilalim ng tubig ang narinig namin. Leo, hawakan mo ang liwanag, sigaw ni Sally. Dahan-dahan lumapit ako sa gilid ng bangina. Hawak ang lampara. Ramdam ko ang malamig na hangin, ang humihipit na presensya ng nilalang. Maya-maya umikot ang tubig, bumangga sa bato, humahampas sa bangina. Ang buntot ay kumikislap, tila sinusubukan akong hilahin sa ilalim. Si Andrea napaupo sa may sahig, nanginginig. Leo, kaya mo ba? Tanong niya. Si Carlo hawak ang braso ko, nakatingin sa akin. Leo, huwag kang papatalo. Si Eugene nakayuko, nanginginig din. Leo, kami, kasama ka. Dahan-dahan ng habang nakatutok ang liwanag sa mata ng nilalang, bumagal ang galaw neto. Parang napipilitan, parang sinusukat kung may kalaban sa harap niya. At bigla, isang malakas na hampas ng buntot sa tubig, parang babalik sa ilalim. Ang liwanag ng buwan tumama sa kaliskis, kumikislap ng huling beses at unti-unting lumubog ang katawan sa ilalim ng dagat. Tahimik na ang dagat. Leo, tapos na, sabi ni Sally, huminga ng malalim. Si Andrea niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko akalain, pero tapos na, sabi niya. Babalik siya balang araw, pero sa ngayon, ligtas kayo. Tandaan nyo, liwanag lang ang kailangan. Kinabukasan lumabas kami sa kubo ni Andrea at kitang-kita ang tahimik na dagat. Para kaming nakabangon mula sa bangungot. Lahat kami may kakaibang takot, ngunit may pagpapahalaga sa buhay na hindi namin nararamdamang bago. Si Sally tahimik na sumunod, nagpakita ng kakaibang ngiti. At mula noon, tuwing lalapit kami sa dagat, lagi naming dala ang liwanag. Hindi na namin muling nakita ang sirena na may gintong kaliskis, ngunit ramdam namin ang presensya niya sa bawat alon, sa bawat hampas ng hangin, at sa bawat kumikislap na liwanag sa tubig.